Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo, alright? Thank you very much po. So topic natin ngayon po, today's reflection. So, nasa tema pa rin tayo ng pag-asa. Lalo-lalo na ngayon, 2024, ang daming naging excited, di ba? Yung pagpasok ng taon, lagi natin sinasabi, almost 96% ayon sa survey, ang mga tao ay mga punong-puno ng pag-asa at positive. Yan, dahil nga bagong taon, maraming siyang nakalagay diyan sa New Year's resolution. Naranasan niyo ba yan, guys? Yung iba, laging nagsisimba, yan ang kanilang bucket list. Meron din namang magji-gym na, di ba? Dahil maraming nakain nung Pasko o New Year, magji-gym na at talagang meron na silang body goals. Yung iba naman, magpapatawad na dahil nga sa mga nakaraang hindi pagkakaunawaan ng bawat magkarelasyon sa pamilya man yan o kaibigan. At yung iba naman dahil sobrang gastos, di ba? Maluho dito, luho doon, bili dito. Ang gusto nila ngayon, mag-ipon muna ng pera, mag-save, magtipid. At yung iba, yun, ang ginagawa nila, gusto nila na magnegosyo ngayong taon na to. Subukang magnegosyo. So, maraming mga positive na naiisip ang tao pagpasok ng taon. Kaya wag nang dalhin yung 2023 na naging pabigat, naging negative, di ba, na hindi nakatulong sa iyo, na wag mo nang dadalhin ngayong 2024 dahil hindi yan makakatulong. Ngayon ang tanong dito, paano kaya ito masusustain? O paano ito laging mataas ang level ng positive thinking mo? 'Di ba? Baka naman pagdating ng March, April, o hindi pa mahati ang taon, eh nangihina ka na. Nawawalan ka na ng pag-asa. Yung mga New Year's resolution mo, mukhang malabo mo nang makamit dahil sa panghihina mo at nawawalan ka ng pag-asa. So, ano yun ang sikreto? Para yun ay manatili, yung passion mo, di ba? Na kailangan lagi yun ng magibabaw. So, ayon sa Salmo, chapter 37, verse 18 to 19. Araw-araw inalagaan ng Panginoon ang mga taong matuwid. Sa panahon ng kahirapan, hindi sila malalagay sa kahihiyan. Kahit nasa taggutom, magkakaroon pa rin sila ng kasaganaan. And guys, napakaganda, di ba? Napakalinaw ng mensahe. So, araw-araw guys, hindi niya sinabing kada buwan, kada taon, hindi niya sinasabi. Ang sabi niya, araw-araw inaalagaan ng Panginoon yung mga taong matuwid. Hindi niya pinababayaan ano man ang mangyari. Kahit taggutom na, magiging masagana pa rin. Ang tanong, bakit hanggang ngayon, Jeremy, di ba? Bakit hanggang ngayon, ganun pa rin ang sitwasyon namin? Mahirap pa rin kami. At hindi pa rin ako matuwid na tao. So, ang totoo niyan, guys, kung sa sariling kakayahan natin, wala talagang matuwid na tao. Hindi natin kayang maging matuwid sa ating sariling sikap. Even yung mga banal noong unang panahon, di ba? Yung mga propeta, yung mga santo natin, na naging kalugod-lugod sa Diyos, hindi naman nila yung nagawa ang maging matuwid na tao o yung maging mabuting tao, kundi sa tulong ng Diyos. Dahil bibigyan ka ng grasya ng Diyos. Sa ating mga tao, imposible yun. Pero sa grasya ng Diyos, hindi yun imposible na gagawin tayong matuwid ng ating Diyos. Kaya pagdating sa umaga pa lang, di ba? Magdasal na tayo, Panginoong Jesus, bigyan mo kami ng lakas para labanan yung mga tukso, mga kahinahan namin bilang isang tao para maging matagumpay kami. Tulungan niyo po kami. Bigyan niyo po kami ng grasya para paglabanan ito at kami magwagi sa araw-araw namin buhay. So pag gano'n kasi guys, tutulungan tayo. Even yung mga masasamang tao, di ba?
Yung masasamang tao, minsan mabalitaan natin, di ba? Grabe, minsan criminal pa, pumapatay ng tao, mga adik, at kung ano-ano pa. Pero pag kinalabit sila ng Diyos, naging matuwid sila. Di ba? Pinagsisisihan din ng mga kasalanan nila, binabago nila ang kanilang buhay. Dahil yun, hindi sa kanilang sariling sikap. Dahil nga, binigyan ng grasya ng ating Panginoong Isus para magbago at para maging matuwid na tao. So, yan po lagi natin ilagay sa ating isipan dahil sabi nga niya, araw-araw inaalagaan mga taong matuwid. Kaya pagdasal natin na bigyan tayo ng grasya sa araw-araw nating pamumuhay para tayo maging matuwid. Dahil marami sa atin guilty lahat, di ba? Sa ganitong ugali. Kaya sa kapatid natin ngayon, nanonood sa aking vlog, may matindi ka mang karamdaman, may gulo sa pamilya mo, at malaking problema mo sa financial, sabayan mo ko sa napakasimpleng dasal. Kung hihingi ka ng grasya sa ating Panginoong Isus, tsak yun ay kanyang ibibigay. Ano man ang iyong kahilingan sa kanyang pangalan. So tayo manalangin. Panginoong Isus, maraming salamat po sa araw-araw nito. Tulungan niyo po kami maging matuwid. At sa kapatid namin nanonood sa aking vlog, na may matinding karamdaman, stage 4 cancer na, bedridden na Lord, may taning na sa buhay, at kung ano pa mang bumabalot sa kanyang katawan, haplusin niyo po Lord, tanggalin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay, yakapin niyo po ang kanyang karamdaman. Ganon din po sa pamilyang nasira na, nagkagulo-gulo na Lord, pagbikis-bikisin niyo po muli para sa kanilang pamilya. At sa pinansa Lord na kailangan namin lahat Lord, lalong-lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala, ultimong pambili ng bigas, ulam, pambawon sa mga bata, pambili ng gamot, pambayad sa upa ng bahay, tubig, kuryente, at kung ano-ano pa Lord. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. So, ang lahat na natin hiling namin sa malamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Thank you very much po.